Ano ang pinakamatinding tanong ng ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na gusto po nang batiin ang pinakamaganda sa lahat, si Sister Ann Ganda. So, nakiki-celebrate po kami sa inyong kaarawan. Now, yung topic po natin ngayon ay soul. Soul. Now, yung soul po kasi sa Bible, medyo mahirap na topic kasi pag sinabing soul, ang nasa isip agad natin, kaluluwa. Actually, hindi po tamang translation yon. Pag sinabi nating soul sa Bible, ang ibig sabihin po niyan ay buhay. Buhay. In Scripture, soul, or sa Hebrew ay nefesh, or sa Greek ay suke, does not primarily mean kaluluwa, but life itself. So, tandaan po natin yan, ha? Pag sinabing soul sa Bible, hindi yan ibig sabihin kaluluwa. Ang ibig sabihin yan, buhay. The living person as a whole. It signifies breath, vitality, and existence, encompassing both body and spirit. To lose one's soul is to lose life with God. Thus, the soul is not a ghostly part, but the person's very life entrusted to God for eternity. So, wag po nating isipin, pag namatay ka, yung espiritu mo, yun yung soul. O yung spirit, ang tao po, dalawa lang naman ang parte, immaterial, it means the spirit, tsaka yung material, yung body. Body and spirit lang po yung tao. Now, pag kinumbine mo yung dalawa, ang tawag doon sa Bible ay living soul. Makikita nyo po yun sa Genesis chapter 2 verse 7. Now, ano po ang pinakamatinding tanong ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi po rito sa Mark chapter 8 verse 36. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, nakikita natin ang daming nagyayamanan because of corruption. Ang daming nakakabili ng unimaginable na dami ng sasakyan, no? Unimaginable na dami ng pera. Sabi ng iba, bolt daw yung pera ng ibang mga, politician. Sabi naman ng iba, kwarto-kwarto, yung kanilang imbaka ng pera. Pero I believe, no, yung iba siguro, isang buong warehouse, I don't know. Definitely, by the millions yung nakukuha nila kung susumahin natin every day. So, kung billions yan, parang million yan every day. So, ito po yung tanong ng ating Panginoong Jesucristo. Tagalogin natin. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan? Sige, sayo na yung buong mundo. Lahat ng kayamanan sa mundo, sige, sayo na. Lahat ng nasa isip mo na pwedeng ipagmalaki, ipagmayabang, sasakyan, bahay, ari-arian, mga lahas, sige, sayo na lahat. Pero ito yung matinding tanong doon. Mapapahamak naman ang buhay mo. Diba? Mapasayin, anin mo yung pakinabang? Anong kapakinabangan yan kung mapapahamak ang iyong buhay? Tandaan nyo yung term na ginamit dito, yung soul, ang translation yan ay buhay. Hindi po ibig sabihin kaluluwa, buhay. Now, pag tinignan nyo po sa ibang translation, kaluluwa, mali po yun. Ang tamang translation ay buhay. So, silip muna tayo sa ibang translation. Halimbawa, contemporary, ang translation po ay kaluluwa. Pero sa iba naman ay magandang balita Biblia. Sabi rito, mapapahamak naman ang kanyang sarili. Tamang translation to. Ang pinaka-literal ay etong 2001 ang balita Biblia or ang Biblia. Yung soul po, may tatlong layer yan, no? Para mas magandang i-unpack natin. Isipin nyo parang sibuyas, maraming layers. So, unang layer, soul means your life itself. Yung buhay mo mismo. Na, sige, sabi ni Jesus Christ, maganda po yung context nito, maganda kung basahin natin ang buo. Para makita natin, meron palang dalawang paggagamitan ng buhay. So, pag tinignan niyo po itong mabuti, china-challenge ng Panginoong Jesucristo yung mga tao. Sabi niya, okay, merong dalawang paggagamitan ng buhay. Gamitin mo yung buhay mo para sa akin at para sa kaharian ng Diyos at para sa Ebanghelyo. O gamitin mo yan para magkamal ng salapi, magkamal ng makamandong bagay, at kung ano man, magpakayaman ka, magpakasasa ka. Two ways. Two kinds of success. Worldly success, godly success. Pili ka.
Now, pag pinili mo yung kabila, yung makamundo, nagpaasa ka sa mundo, but you lose your life. Yung buhay mo mismo na magiging makabuluhan sana, hindi na naging makabuluhan. Kasi naging makamundo na, naging makasarili. Ang buhay na driven by greed, no, pinapatakbo ng pagkaganid at pagnanasa ng mga bagay dito sa mundo, hindi makabuluhang buhay yan. Ang makabuluhang buhay ay yung ginamit mo yung buhay mo, inaalay mo kay Kristo. So, yan po yung unang layer. Soul means your life itself, yung makabuluhang buhay. Papayag ka ba na nagkamal ka ng maraming salapi, limpak-limpak, pero hindi makabuluhan ang buhay mo? Wala kang reputasyon. Lahat ng mga tao tingin sa'yo, walang integridad. Aanin mo yung yaman mo, karangyaan mo, kung lahat naman ng tao ang tingin sa'yo ay corrupt. O kaya, ginagamit mo yung pondo ng bayan para sa mali. Yung buhay mo mismo, yung buhay mo dito sa mundo mismo, wala kang reputasyon, walang integridad, that's nonsense. Pangalawang layer, palalim tayo ng palalim, soul means your life in God. Sige, mapasayo na yung buong mundo. Karirin mo na lahat ng pwede mong karirin na pang sarili mo lang, no? Yung lahat ng pwedeng i-offer ng mundo, sige, sa'yo na. Alam niyo po yung puso ng tao, ibang klase. Ilagay mo na lahat dyan, hindi pa rin kasya. Ganun katindi yung puso ng tao. Parang laging uhaw, no? Lagyan mo ng 100,000, kulang pa. Kailangan 200, 300. It doesn't end. Kaya nga sabi na ni Kristo rito, para masettle na eh. Sige, hindi naman natatapos yung greed ng tao eh. Nung pagnanasa ng tao sa kayamanan, hindi naman natatapos yan. Sige, itodo na natin, buong mundo na, sa'yo na. Pero, ipagpapalit mo yung buhay na makabuluhan sa piling ng Diyos. That's another layer, no? Wala ka naman kay Kristo. Nasa mundo ka nga, ang dami mong na-accomplish, so to speak, pero wala ka kay Kristo. Pili ka. Ito pa yung mas malalim na layer. Point number 3. Soul means your life for eternity. Mapasayo na yung buong mundo. Pero, masaya ka lang dito sa temporal. Pero sa eternal, wala ka ng kaligayahan. Kasi buong buhay mong pagdurusahan ang iyong ginawang mali dito sa mundo. Kaya mga kapatid, ang dalangin ko dito sa bansang Pilipinas, no? Yung mga leaders natin. Hindi lang mga leaders, pati tayo mismo. Sagutin natin tanong, pinakamatinding tanong ni Jesus. Kasi yung buhay natin, ini-invest natin sa mga bagay kadalasan na walang kinalaman sa Diyos. Minsan parang todo tayo dito sa mga bagay, sa makamundong bagay, na walang kinalaman sa kaharian, walang kinalaman sa ebanghelyo, walang kinalaman kay Kristo. Pero we invest most of our lives sa mga makamundong bagay. Ito yung tanong ng Panginoong Jesucristo sa atin. Basahin ko po ulit sa Tagalog. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Napaka mind-blowing na tanong na dapat mong pag-isipan. Dapat ngayon pa lang may sagot ka na. At yung challenge ni Jesus dito, walang kabuluhan ng buhay kung gagamitin mo yan sa sarili, sa magkaroon ng sariling kapangyarihan, magkaroon ng, just to satisfy our greed. Magiging makabuluhan lang ang buhay natin when we spend our lives for Jesus. When we invest our lives for Jesus and for His kingdom and for the advancement of the gospel. Soul means your life for eternity. Mapasay na yung buong mundo, pero mapapahama ka ng pangwalang hanggan. Mapapalayo ka sa Diyos ng pangwalang hanggan. Kaya ang dalangin ko po sa bansang Pilipinas, yung mga tao magkaroon ng takot sa Diyos. Yung mga leaders natin magkaroon ng takot sa Diyos. Na kahit hindi nakatingin yung mga Pilipino, ginagawa nila yung tama kasi may takot sila sa Diyos. Now, kung wala kang takot sa Diyos, talagang pupunuin mo yung sarili mo ng mga karangyaan. Pero kung may takot ka sa Diyos, gusto mo, gawin mo lahat ng bagay ng tama. Kasi alam mo, pananagutan mo yan. Magpakasasa ka man sa mundo,
pero there's a payback time. Merong day of reckoning. Merong day of judgment na pananagutan natin lahat ng ginagawa natin dito sa mundo. Application number 1. Aspire to be incorruptible. Ang napakasarap ng term, no? Incorruptible. Ito talaga yung prayer ko sa bansang Pilipinas na, Lord, give us leaders na kahit talpakan mo dyan ng daan-daang milyon, they would say no because they are God-fearing. Because they have faith in you. May takot sila sa inyo. Pag may takot ka sa Diyos, kahit talpakan ka dyan sa harapan mo, totoo, ang tukso matindi yan, manginginig ka talaga eh. Pero pag nanaig yung takot mo sa Diyos, iisipin mo, yung tanong ng Panginoon, mapasayo na yung mundo pero mapapahama ka sa harapan ng Diyos. Kasi yung Diyos nakakakita sa lahat ng ginagawa. Pag mas matindi yung nginig mo, yung takot mo sa Diyos, you will be able to say no to temptation. And dalangin ko, lahat tayo, we aspire to be incorruptible. Hindi mangyayari yon kung hindi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. That's why we have to depend on the grace of God. You have to depend on the power of the Holy Spirit. And number 2 po, amass good works. Pag sinabi nating amass, magkamal. Magkamal ng ano? Ng salapi? Ng mga kayamanan dito sa mundo? O magkamal ng good works, ng mabubuting gawa? Sabi po sa Bible, talaga, pagbutihan natin. Do good works to others so that they may glorify your Father in heaven. So that people would thank the Lord because of our good works. Lahat po ng good works natin, ang dulo niyan, kaluguran at kapurihan ng Diyos. So, the more we amass good works, the more we bring glory to God. So, mga kapatid, yung buhay natin, hindi po yan pahabaan ng buhay, kundi paramihan ng nagagawa para sa Diyos. Kahit maikli lang yung buhay mo, basta ang dami mong nagawa para sa Panginoon, ang dami mong natulungan, ang dami mong ginawang mabuti sa iyong kapwa in the name of the Lord Jesus Christ for the glory of God. Let's amass good works. Mas dumami. Hindi yung ating, okay lang dumami yung kayamanan, but kasabay ng pagdami ng kayamanan natin, dapat kasabay din yung pagdami ng ating mabubuting gawa. Tandaan natin mga kapatid, pinagpapala ka ng Diyos so that your good works may abound. Dumami ang iyong mabubuting gawa. So amass good works. And number 3 po, aim for God's approval. We don't aim for people's approval, mga kapatid, tayo mga Kristiyano, we don't please people. We don't care about our, boss's approval. Kapag, okay, gumagawa ka nga ng inaaprobahan ng boss mo, wala namang approval ng Diyos. What good is that? No? Applicable pa rin yung tanong ng Panginoong Jesucristo. Aanin mo lahat ng bagay na tinamasa mo dahil inaaprobahan ka ng boss mo pero hindi ka naman inaaprobahan ng Diyos. Tayo mga Kristiyano for a reason. Tayo mga Kristiyano because we are God pleaser. Isa lang yung binibigyan natin ng kaluguran. Yun ang iba, walang iba kundi ang ating Diyos. Aim for God's approval. Darating yung tukso sa ating mga buhay. For sure yan. Yung iba sa atin magiging leaders. Darating yung tukso sa iyong buhay. Marami sa atin mga leaders na. Temptations will come. Pero, tanda natin, kapag naka-mindset na tayo that we aim for God's approval, wala tayong pakialam kung may approval tayo ng tao. Basta inaprobahan ka ng Diyos, doon tayo masaya. That's it. That settles it. Hindi natin kailangan na approval ng kung sino man. Basta masaya si Lord sa atin, masaya na rin tayo. Satisfied na tayo. Now, para po sa ating discussion, do you aspire to have an incorruptible heart? Ito ba yung pinapangarap mo na magkaroon ng puso na kayang tumanggi sa mga tukso because we want to please God? Do we aspire to have a heart that says no to corruption because we want to honor God? At tayo po'y manalangin. Lord God, have mercy on us. Grant us incorruptible leaders whose integrity cannot be bought with money. Give us leaders who are not driven by power or greed, but who fear you and seek to please you.
We also pray that you transform us. Give us hearts loyal. May our principles strong enough to resist temptation. When temptations overwhelm us, extend your grace so we may overcome. We dedicate our lives to you and to your glory alone. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Weng na partner po natin para sa devotion natin na ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Na kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.